Breaking news po tayo breking news. So, Pinky Lacson, tuluyan ng iniwan. Tito Soto, nagloloko pa. Pangalawa, Legarda, lumapit nga ba sa minority? Pangatlo, BBM, ready sa impeachment. Ang daming abogado. Pang-apat, mga senador, binawi ang pirma. Yari na. Nagkasulian na ng kandila. Panglima, cheese, tinatakot. Pang-anim, may bagong drama. O hulaan ninyo. Merong bagong dramang nagaganap. May twist po yan. Sasabihin natin yan mamaya kung ano yan. Pang-pito, Epal versus Epal. Yan po ang mga mangilan-ngilan sa ating pag-uusapan ngayon. Ako'y nagpapaalala, i-like nyo po itong video na ito. Napaka-importante po sa channel yung nagla-like po kayo ng video. So sana po, konting lambing lang po sa ating mga manonood, sa ating mga sumusubaybay sa atin. At wag din pong kakalimutan, doon sa mga hindi pa po subscriber, yan, muling nagpapaalala si YouTube sa akin, kalahati daw ng nanonood sa channel ni Coach Oli hindi pa nakasubscribe. Kaya check nyo, pinapanood nyo ba Coach Oli News PH, subscribe na. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito muna simulan natin na mamaya natin pag-usapan itong breaking news natin na iniwan na ng mga kasamahan. Ito si Pinky Lacson. Pero dito muna tayo sa impeachment ni Bongbong Marcos. Meron pong meron twist to, may drama to. Pag-uusapan po natin yan. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Isinalang sa tanong na ito kanina, ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklarang sufficient in form kahapon. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay na mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. Okay. Pag-usapan natin. Kahapon po, ang pinag-usapan nila ay, kasi dalawa yan, sufficient in form at sufficient in substance. Okay? Yan po tinalakay din natin kahapon itong impeachment ni Bongbong Marcos. So kailangan makapasa yan sa dalawa. So kahapon pumasa, sufficient in form. Ngayon pinag-uusapan, sufficient in substance. Pinaliwanag ko nga sa inyo. Positive si Bongbong sa substance. Pero dito, parang iba. Hindi daw. Kasi isa sa kailangan hindi dapat haka-haka lang o sabi-sabi. Kailangan may malinaw na facts. Hindi yung parang inimbento lang. So isa po yan na dinidiscuss para pumasok sa sufficient in substance. Ano pa? Kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. Ayun, so hindi raw ang substance, sufficient in substance, hindi yung kung politically. So parang pinaparinggan dito, yung kay Bongbong Marcos hindi ganon. Hindi, kasi sa tingin nila siguro politically na to. At hindi lang ito dahil laging pinag-uusapan sa social media. Hindi ito pinag-uusapan ng sigawan, ng malakasan. No? Diba? Ganun din naman yung kay Sara. Binanat-banatan nyo lang naman sa sa social media. Confidential funds nga yung pinag-uusapan kay Sara. Confidential. Di confidential yun. Diba? Dito nyo makikita na itong mga politiko natin, double standard. Ginagamit lang sa politika. Ibig sabihin, dapat yung in-apply nila kay Sara, i-apply din nila kay Bongbong Marcos. Hindi, baliktad.
It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions. O, dapat totoo. O, totoong totoo. Whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption. Yun! So, kailangan meron talagang bribery at graft and corruption. Wala ba nun si Bongbong? Hello! Kaya nga nakakakurakot yan dahil may bribery. Naglalakay yan sa mga katulad ninyong, hindi ko sinasabing ikaw, naglalagay yan sa mga katulad ninyong mga congressman, mga buwaya. Oh, kaya pinapalusot si Bongbong Marcos kasi may lagay. Other high crimes or betrayal of public trust. Yun na lang, doon na lang sa betrayal of public trust eh. Oh. Kahit masabihin nating wala talagang ginawa si Bongbong Marcos na pagnanakaw, hinayaan niya. As the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. Tatlo ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. Ito naman si Ridon, oh. Oh, yung kidnapping daw ni Bongbong Marcos ay ni PRRD na ginawa ni Bongbong Marcos, puro lang news article. Tanga ka ba talaga? Hindi mo ba nakita yung ginawa kay Bongbong Marcos? Airport to airport ang ginawa. Parang yung ginawa kay Ninoy. Ang problema lang doon kay Ninoy, niyari. Doon sa airport, in-intercept. Hindi ba kidnapping yun? Halimbawa, yung anak mo, biglang kuhanin dalhin sa dahig. Anong tawag mo ron? Batas? Halimbawa, yung anak niya. Halimbawa lang ito, halimbawa lang. May kaso sa Pilipinas. Same nung kaso ni PRRD. Biglang dadamputin sa airport, walang sabi-sabi, wala kaming pakialam sa pulis ninyo, wala kaming pakialam sa Supreme Court, wala kaming pakialam sa korte ninyo. Pagkuha sa airport, dalhin sa dahig. Anong tawag nun? Hindi ba kidnapping yun? Tapos wala daw siya, hindi daw yun, puro daw article. Ay, tanga! 1 kilo't 1 tanga to. Oo, para si Tito Soto. Oo, 1,000 1 tuwa. Buong bansa, ginagawang tanga. Animal na yan. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Kasi ang issue dito, no. Hindi na dapat parang hindi na dapat kasi papag-usapan niyan dahil based on news article. Hindi. Nakita naman ng buong tao eh. Televised naman yan. So, dapat yan, tama, isampa sa impeachment, tapos doon pag-usapan kung meron nga bang kidnapping na nangyari o wala. Di ba? Hindi yung magdidesisyon ka na lang dahil sa political lines ninyo at sasabihin yung malabo yung kidnapping na yun dahil news article lang. Hindi gano'n. Pambihira naman to si Ridon, no? Only. Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Am I aware, Madam Chair? You are? Aware of that. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Ano ba talaga? Yes or no? Isa rin itong nag-file kaya alam nyo,
Ang dating talaga nito drama lang, okey? Ah, 'Wag na natin i-sugarcoat 'to. Yung nangyari kahapon, 'di ba? Alam natin arte lang. Kunwari pumasa sa, sufficient in form, pero ngayon yayariin 'tong sufficient in substance. So, bukas magdedesisyon daw sila, malamang-lamang 'yan bukas pagbobotohan, wala na 'yan. Tapos palalabasin lang na dumaan sa proseso. In-impeach si Bongbong Marcos, pinag-usapan sa Kamara. Sa katunayan nagtalo-talo pa nga kami. Sa katunayan nag-walkout pa nga sa iba si Abante. Sa katunayan si De Lima nga sinabi pang sufficient in form. Ngayon, lumalabas parang sinasabi ni De Lima, wala ng sufficient in substance. So alam natin lahat eto drama na pinapasok lang na kunwari kasi ang sinisilip lang bakit si BP Sara lang kayo na si BP Sara? Hindi! Pati si Bongbong dumaan sa proseso, pero yayariin nito mga lintik na mga buhaya. Ganun lang yun eh. Yayariin din. So mangyayari, pagkayari, puro yari, no? Pagkapatay sa impeachment, 1-year bar rule, ligtas na si Bongbong Marcos. Tapos palalabasin sa madlang people na malinis si Bongbong Marcos. Alam mong nangyari dito sa lintik na impeachment na ito, parang yung ginawa nila sa ICI. 'Di ba? Pumunta doon si Sandro, pumunta ron din si Tambi. Tapos executive session naman. Pagkatapos noon wala na nangyari. So parang pinakita sa taong bayan, dumaan sa proseso, inimbestigahan si Tambi, inimbestigahan si Sandro, tapos wala. Etong lintik, impeachment, etong mga congressman parang ICI, nililinis lang ang pangalan ng Pangulo. Huwag nga tayong maglokohan dyan, derechahan na tayo. May padrama-drama pa kayo. Tapos ang lulusot, yung impeachment ni Sara. Yung pangatlo, yung sinampa nila defensor, hinarang, hindi tinanggap. Sabi ko sa inyo, ano to lokohan to, kaliwat kanang lokohan tong ginagawa nila sa atin. Ang bababoy nitong mga to. Kita rin ang basehan ng alegasyon na drug addict daw ang Pangulo, kaya epektado ang kapasidad na mamuno. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Ganon din ang alegasyong hindi vinito ng Unfit is not a ground for impeachment? So addict pwede? Diba? Addict pwede? Pangulo ang unprogrammed appropriation sa budget noong 2023 hanggang 2026 at kumikbak din daw ito sa mga budget insertion at ghost flood control project na ang basehan ay mga video na pinost sa Facebook ni dating Congressman Zaldico. The video exposes abroad, wherein we in the later part will have to hear this particular person has to be present. Otherwise, it's a piece of paper and a piece of video that is not allowed to be introduced in any proceeding. Yan. So hindi raw katanggap-tanggap yung video ni Zaldico kasi wala naman siya dito. 'Di ba? Alam nyo, dapat yan idinidiscuss nyo kaysa dinidesisyonan ninyo. Parang sa kanila, may desisyon na sila, hindi pwedeng tanggapin yung sinabi ni Zaldico. Tatandaan po natin, si Zaldico ay partido. Ibig sabihin, kasabwat si Zaldico. Eyewitness po siya, hindi niya lang nadinig, nag-deliver ng pera dito. Pinadeliver daw ni ganito. Siya mismo nag-deliver. Yung bigat ng sitwasyon na yun, dapat tinitingnan nyo. Dapat yun ang tingnan ninyo, hindi yung pagpunta niya rito. Ang tingnan ninyo, yung ginawa niya. Ayaw nyo naman pag-zoom in. Di ba?
Para ka naman di congressman. Sa tingin mo, pag umuwi yan dito, hindi gigipitin ng gobyerno yan. Ay pag kinulong yan, di ano na? Di ba? Sus. Be realistic din. Ha? Huwag tayo yung puro ganyan-ganyan. Be realistic. Introduce in any proceeding. Inusisa rin ang basehan ng alegasyong binuo ng Pangulo ang Independent Commission on Infrastructure para protektahan ang mga kaalyado niya. The body of the complaint does not contain any express provision in the ICI's charter that limits investigations only to political opponents, nor does it contain any instances of limiting of any instances or policy or rule exempting allies. In fact, I remember that even the president's son was summoned to the ICI. Ipinagpabukas ng House Committee on Justice Wala mangyayari dyan. Alam nyo, magpapaikot-ikot lang yan. Pero nakikita nyo, di ba? Kaya naman pala kampante si Bongbong Marcos dahil ang dami niyang abogado dyan. Dapat hayaan nyo nang makalusot at makita natin. Then, obviously, this is the worst administration. Obviously, this is the worst flood control projects. Obviously, ngayon lang nangyari sa history na ang presidente biglang dadalhin sa ibang bansa. The ex-president, the former president. And I'm sure you are all aware of that. So sana man lang, padaanin natin na maimbestigahan din yung Pangulo and harapin niya sa impeachment ng papaliwanag niya kung siya man ay guilty or not guilty. Eh diyan pa lang hinaharang nyo na. So sa daling salita, marami siyang abogadong congressman. Anong patutunguhan ng bansa natin kung puro ganito ang mga politiko natin? 'Di ba? Hindi lang naman this is not another day in the office. Alam natin sobrang mga kurakot ng maraming politiko dati pa. Hindi naman natin tinatago. But this is worse. This is different. This is not normal. Kahit sabihin natin normal yung corruption before, this is beyond normal. Dapat maintindihan ng mga congressman yan. Ang problema, dahil nga sa sobra ng corruption, ang dami ring pera. I mean, I'm not only talking about the politicians. I'm talking here even the bloggers, the trolls, ang daming tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Not only Bongbong Marcos, even Tambaluslos. Saan ka nakakita ng DDS, hindi kayang banatan si Tambaluslos? Anong klase yun? Naglulukuhan ba tayo dito? Yung iba naman, DDS, hindi kayang banatan si Bongbong Marcos lang. Hindi mabanatan si Tamba. Ano yun? Kalukuhan itong mga nangyayari sa atin. Parang sinasabi nyo, isa lang ang mastermind. Yung iba sinasabi si Bongbong lang. Ano? Ganon? Kaya kikita nyo, grabe ang trolls. Lagi ko sinasabi sa inyo, kaya ako, pansin nyo, hindi ako sumasagot sa trolls. Pagkakakitaan lang kayo ng mga animal na yan. Kada sagot ninyo, be careful ha. Kaya ako, wag nyo re-replyan pag kami nag-comment. Wag nyo silang re-replyan. Pwede, mag-reply ka, wag nyo na silang itag. Kontrahin nyo yung sinabi nila. Pero wag nyo re-replyan mismo yung message nila. Dahil dyan sila kumikita. Grabe ang perahan ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, makikita nyo ang kalidad ng isang vlogger. May paninindigan simula't simula hanggang sa huli yun ang stand. Hindi pa ganun-ganon. Pag ganun-ganon, malamang yan. Bayad yan, lalong-lalo ngayon. Naiintindihan po natin. Iingat po tayo sa ganyan. Ang dami ngayon. Hindi ko maisa-isa itong mga vloggers na to pero lintik. Mahahalata nyo naman eh. Mahalata mo yung hindi kayang banatan si Tambi, hindi kayang banatan si Bongbong. Oo. Pero sasabihin, Maka Duterte. Ano yun?
Sasabihin para siya sa taong bayan? Lintik na ang nakawan, sobra na. 'Di ba? O eto, puntahan natin 'tong breaking news. Eto, basahin natin itong breaking news, pambihira. Si Pinky Lacson, iniwan na. Nagkaasulian na ng kandila. Ha? Pwede ba akong kumanta? And now, the end is near. And so, wag na po. Wala talaga sa tono. O, pag-usapan na lang natin ito, ha? O, basahin natin. O, Senator Panfiliping Lacson, Chairperson, Committee on Accountability. Accountability ba yan? O, puro harang lang yan eh. O, puro harang lang yan si Lacson. O, Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. May investigasyon bang ginagawa ito si Pinky Lacson? Wala naman. Puro lang naman. Proteksyon. Hindi investigasyon yung ginagawa nito si Pinky Lacson. Proteksyon. Pinoproteksyonan lang si Dear Senate President Pinky Lacson, we understand that there are still additions or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations on the issues of corruption. Basahin nyo na lang yan. Merong addition daw. Sa madaling salita, si Subiri, si JB Ejercito at saka si Win Gatchalian, binawi yung pirma. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study the final committee report. So, hindi sila makapag-submit ng final committee report. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi kalokohan itong mga nakalagay dyan. Ang kakasuhan nila, si Chis Escudero, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Apaka-traidor nitong si Ping Lacson talaga. Ang karamihan, ang nagnanakaw, ang mga kontraktor nasa Kamara, nasa lower house, mga congressman. Itunuturo na nga si Saldico, si Tambaluslos, at saka si Bongbong Marcos. Bakit ang gusto mong kasuhan yung mga kasamahan mo na mga senador? Pati yung dating senador na si Bong Revilla. Ang gago nito si Pinky Lacson talaga. Parang bakla, no? I mean, traidor. Usually yan, nagtatanggulan, kayo magkakasama sa Senate. Yung iba magkakasama sa Congress, sa lower house, mga congressman. Ito si Pinky Lacson, wala. Talagang ilalaglag yung mga kapwa niya senador na wala namang kontrata, hindi naman nag-astang contractor, wala namang ghost projects, yun ang pilit idinadawit ng administrasyon, ng party nila, Boying, etc., etc. Ito naman, si Lacson sang-ayon. Di ba? Wala ding paninindigan, bakla talaga eh. Hindi, sorry hindi ko sinasabi yung mga bakla, pero yan kasi, yan ang tawag dyan. Imbis na panindigan niya, teka muna, bakit puro mga senador ang gusto nyong kasuhan? Hindi yung congressman, dapat ganun, nanindigan siya. Hindi na nga siya nanindigan, nagpapagamit pa siya. O ayan, binawi ang pirma. Malapit ka na. Kayong dalawa ni Tito Soto. Ha? Malapit na kayong dalawa ni Mal. Bumibingo na kayo. Ginagago nyo ang Senado. Ginagago ninyo ang Blue Ribbon. Binababoy nyo ang taong bayan. Ni-imbestigasyon sa mga congressman. Wala. Mga imbestigasyon doon sa itinuturong mastermind. Wala.
Tapos yung iba, ipakukulong nyo? Anong naknak ng kalokohan yan? Hindi mo kailangan maging grade 3 para malaman mong lokohan tong nangyayari. Di ba? Kaya mga senador, gumising-gising kayo. Tapos magrereklamo siya dun sa minority report na ginawa ni Amy tsaka ni Marcoleta. Yun naman ang talagang nangyari. Ang report na gustong gawin nito si Lacson, ilaglag yung mga kapwa niya senador. Di ba? Ito'y parang sulian ng kandila. Teka muna, ano tayo dyan? Kayo mga senador, hindi ba kayo gagalaw? So, uubusin kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi pa kayo gumalaw, pag hindi nyo pa pinalitan si Tito Soto, uubusin kayo diyang senador. Ilan pa sa inyong gigipitin? Sa tingin nyo, pag nanatili si Tito Soto, maiimbestigahan talaga yung mastermind? Hindi nga. Sino ang naniniwala sa inyo? Tanungin ko kayo. Sino nanunood dito na naniniwala pag inimbestigahan si Tito Soto, pag nagtuloy-tuloy na Senate President si Tito Soto at Blue Ribbon Chairman itong si Pinky Lacson, mapapalapit tayo sa mastermind? Baka kayong mga sikat na senador, kayong isusunod na gawing sacrificial lamb. Kayo ang susunod na fall guy. Ganyan ang ginagawa nila para kunwari meron silang natitiklop na big fish. Ang totoong big fish, buhaya. Yung buhaya doon na congressman. Yung buhaya doon sa Malacanang. Pagkatapos, halimbawa lang, makakulong to si Cheese, papakulong nila si ano. Lumalabas pa rin yung baho ng ghost projects. Kailangan nilang pagtakpan. Sino isusunod ituturo sa inyo? Si Villar. Si Loren, dahil binubuko si Lebiste. Mga Cayetano, dahil naninindigan ayon sa batas. Sino pa? Ano pa inaantay ninyo? May galaw-galaw naman. Lahat talaga kayo, babanatan kayo dyan sa Senado. Ito, tingnan po natin. Ito po bigyan natin ng komentaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pinapakasuhan itong mga senador. Kaya nga naman, talagang natauhan. No. Natauhan at binawi yung pirma. Kaya nga po, gisingin na natin yung senador. This is the time. Gumalaw-galaw na sila. Pag-usapan natin to. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na Breaking news, kakapasok lang. ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Sino si Joel Cruz? Baka karas yun. Jinggoy, Joel Villanueva, tsaka si Chis Escudero. Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mong traidor, Pinky Lacson. Hindi ka nagpakalalaki. Hindi naman sila ang tinuturong mastermind. Mga kasamahan mong senador ang dinali mo. Ay, nako, Pinky. Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla at former Representative Mitch
Kahayon Uy. Di ba? Ang pinapakasuhan. Wala namang congressman eh, di ba? May congressman ba pinapakasuhan? So si Senator Roby ay si Bong Revilla, si Saldico, 'di ba? Eh kung mapapansin natin, lahat 'yan kontra sa administrasyon. Si Saldico lang ang hindi. Pero kumakanta kasi tinuturo yung mastermind. Nagigets nyo? So kung hindi ka kakampi namin, kung wala kang pakinabang sa amin, kung hindi mo ilalayo sa amin yung investigasyon, dadalihin namin kayo. Diba ganyan? Oh. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, DepEd Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Mu. Alam mo, ito seryoso na ito, ha? This is not a joke anymore. We are like on a martial law. Tamang-tama si Libiste eh. Yung sinisiwalat ang baho ng gobyerno, dadalihin talaga. Kailan natin to papayagan? Alam nyo mga kababayan, lahat po tayo may magagawa. Tayong mga simpleng mamamayan, mag-ingay tayo. Sa ating social media, we know the truth. Ilabas ninyo. Basta sa legal na paraan. May freedom of speech tayo. Ilabas po natin. Hindi to. This is regardless kung naniniwala tayo kila Chis, Senator, kila Chis, kila Villanueva, kila Jinggoy, kila Bong Revilla, kung sino-sino man. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, pangliligaw. Let them know na we know. Paalam natin sa kanila na alam natin. Huwag tayong titigil. Even yung mga vloggers na pinagluloko tayo, na kunwari, para sila sa taong bayan, kunwari DDS sila, kunwari ayaw nila si ganito, ayaw nila si Mar. Huwag tayo. Sabihin ninyo, mag-ingay kayo. Pati rin naman yung mga politiko, kailan kayo magsasalita? Mga senador, kailan kayo gagalaw? Walang mangyayari dyan kung hindi nyo papalitan yung liderato. Alam nyo ang salot dyan? Ha? Alam nyo anong cancer niyan? Ang nasisira, Senado. Kasi pagkatapos nyo dyan, aalis kayong lahat eh. Matatapos ang termino nyo. Pero yung institusyon ng Senate, sira na. Huwag nyong hayaan yun. Cancer yan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Ayan no, sukdulan, ginawa na. Pinakakasuhan na kayo. Kayo ang kasama, kayo ang pinakasuhan. Sa madaling salita, dinulo na kayo. Nilantad na yung totoong kulay ni Pinky Lacson. Nilantad na yung totoong kulay ni Tito Soto. Wala nang edit, wala nang pagkukunwari. Nilantad na nila yung katrayduran nila. And it's about time gumalaw kayo, mga senador. Kung hindi nyo tatanggalin yung cancer dyan sa inyo, masisira ang buong institusyon. Hindi lang kayo mga senador. Naging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling na... Ay, nako. Well, abang-abangan natin kasi dahil nadidinig naman natin na may mga ugong-ugong na magpapalit na ng liderato. Okay? Ako mismo nadidinig ko na yon, magpapalitan na. Kaya ako nagpapatuloy na mag-ingay kahit na meron na ako nadidinig para ituloy na nilang palitan yung liderato. Kumbaga sa suktulan na yan. Wala nang bukas. Gawin na agad. Kayo din iingay nyo yun. Diba? Hindi sa pinagtatanggol ko tong tatlong to o kung sino mang senador. Pero
alam natin pangliligaw 'to, eh. Hindi natin makukuha ang hustisya sa nagnakaw ng kaban ng bayan kung palayo tayo kay Tambaluslos tsaka kay Bongbong Marcos. Magtulungan po tayo. Para pati yung mga senador, gumalaw na sila. Wala nang mangyayari dito, eh. Tatapusin na yung Blue Ribbon investigation, tapos nakulong na 'tong mga 'to. Tapos na, 'di ba? Tapos ang mangyayari niyan, impeachment na ni Sara. Naku. Ay. Oh. Alam naman natin, na-atat si Tito Soto. Umupo bilang Prime Minister, di umano. Yan ang gusto nila. Gusto na nga nilang palitan yung batas, eh. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Gusto na niyang palitan yung batas dahil hindi niya kaya si BP Sara. Hindi lumulusot yung impeachment. Kaya ngayon sinusubukan ulit. But in any case, lumusot o hindi lumusot yung impeachment, gustong palitan ni Tito Soto yung batas. Ganyan sila kadesperado. At alam natin, ang pinalitan nito si Tito Soto, ito si Chis, eh. Ang ayos nung hawak ni Chis, eh. Kung hindi man si Chis ang ipalit, kahit sino. Sabi ko kahit si Lito Lapid, eh. Di ba? Pero pumili naman kayo mas maayos-ayos. Pero palagay ko mas may silbi pa yun si Lito Lapid kaysa kay Tito Soto. Magtulungan po tayo. Baka tong linggong to, no? And if tama yung mga bulong-bulungan, may malaking mangyayari ngayong linggong to. May mga rigudo na mangyayari dito. So, i-push natin para maganap ito. Next topic po. Ito, pag-usapan natin, itong sinasabi nating rigudon sa Senado. At ang umiingay na pangalan ay posibleng babae ang papalit. So, umiingay, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Loren Legarda dahil sa kadahilan ng mamaya pag-uusapan natin. Ma'am, tikom ang bibig ni Senadora Loren Legarda nang tanungin kanina ukol sa mga usap-usapang maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. Unang babaeng Senate President ng Pilipinas. Anong masasabi ko? Abang-abang. Kapag nagkaroon ng palitan ng lider. Ako! Ma'am, may sinasabi po na kayo daw yung magiging next na SP na babae po. Ano po? Ako, Senate President. Naku, ito si Senate President Loren Legarda. Masasabi niyo doon, ma'am? May meeting. Nang pigain kung meron bang kumakausap sa kanya, ang sagot ng senadora. Ang daming kumakausap sa akin araw-araw. Pag-iisipan ko yung tinanong ko kasi nabasa ko yung news. So sa madaling salita, yung tinatanong na kinakausap daw si Loren Legarda na siya maging Senate President, yung mga rigo doon, hindi niya tinanggi, hindi niya rin inamin. Tanungin natin si Tito Soto. Madaming alam to eh. Ay, sorry. Address him with respect. Tanungin natin si Attorney Soto. Graduate from One Ball University Law School. Ang bihira. Law school pala yung One Ball. Sige, pasok, attorney. Senate President Tito Soto, sinabing nakausap niya si Senadora Legarda at sinabi raw sa kanya na inalok nga itong maging Senate President.
pero ayaw ng idetalye ng pinuno ng Senado ang napag-usapan nila. Ngayon, so sinabi ni Tito Soto, inalok daw si Loren Legarda maging Senate President. Si Loren Legarda hindi naamin. Si Mr. No, ay, sorry naman, sorry. Si Attorney Attorney Know It All, Tito Soto, alam niya. Kinausap daw si Loren Legarda. Ang pinakamahalaga raw, Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Yan ang masasabi ko. Hindi raw interesado si Legarda. Pag napalitan ka, ako unang tatawa sa'yo. Buong vlog ko 1 oras, puro tawa lang ng tawa. Niloloko mo taong bayan. Wala kang alam? Ano, niloloko mo taong bayan? Wala kang alam? Oo, talagang wala siyang alam. Loko-loko siya. Hindi mo alam? Nakakatawa ka, Tito Soto, hindi mo alam. May intel kayo, di ba? Si Attorney Know It All, hindi alam? Niloloko mo ba taong bayan? Hindi daw niya alam na ano. So sa madaling salita, si Tito Soto, ang sabi, hindi raw pumayag si Loren Legarda. Teka muna, may tanong ako. Tanong lang to Hindi kaya si Loren Legarda ang lumapit? Mamaya pag-usapan natin. Hindi kaya si Loren Legarda ang lumapit sa minority para kumbinsihin sila na suportahan si Loren Legarda para siya maging Senate President. Mamaya pag-usapan natin yan. Tutuloy natin yan. sa isang post, tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang anyay malisyosong naratibo na nag-uugnay kay Senadora Legarda sa umano'y tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ani Lacson, ang hakbang para mahikayat si Legarda sa pagpapalit ng liderato ay nabigo at ang mga nasa likod daw nito ay nagkakalat ng kasinungalingan na nagboluntaryo ng senadora para tulungan silang makakuha ng suporta. Sino nga ba ang pasimuno ng pagbabago ng liderato sa Senado? Minority. Nakas minority. Si Attorney Know It All. So, may kumakalat daw na si Loren Legarda ay lumapit sa minority para kumbinsihin sila na siya ay ano. Ang sabi na siya'y suportahan para palitan si Tito Soto bilang Senate President. Ang sabi naman ni Pinky Lacson, fake news. Hindi totoo. O sino daw ang kinukumbinsi ba ni Loren ang minority o ang minority ang kumukumbins kay Loren? 'Di ba? 'Yun ang usapin diyan. Ang sabi nila fake news, ang sabi ni Tito Soto minority ang kumausap kay Loren. Pero alam nyo, anong sa tingin nyo ang totoo? Ano ang sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section. Bago natin ituloy, lagay nyo sa comment section Huwag nyo rin kalimutang i-like yung video at mag-subscribe. Mamaya sasabihin ko kung anong alam ko. Baka nakachamba. Sa kasalukuyan, 15 senador ang miyembro ng majority bloc. Yan, teka muna Okay, pag-usapan natin dyan. 6, 12, 15. 9 sa kabila. Okay, ang kailangan lang 13. 9 ang minority para sila na maging majority at mapapalitan nila itong attorney tuta na ito. Yung cancer na si Tito Soto at saka itong cancer na Ping Lacson ng Senado. So, 9 sila, kailangan lang may lumipat na 4, sila magiging 13 at magiging 11 itong majority. So, sino pwedeng lumipat dito? Si Win, hindi natin alam. Si Bam, malabo yan. Sip-sip yan. Kasi nanalo lang yan si Bam dahil
kay Garcia. Di umano. So magbabayad utang yan. Si Pia? Pwede. 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 Kiko Pangilinan, malabo yan. So may isa na tayong lilipat. Posible lang posibilidad. Kiko, malabo yan. Nagbabayad din ng utang. Hindi po ito nanalo sa election. Di umano. Nanalo to dahil kay Garcia. Di umano. So magbabayad utang yan sa administrasyon. Risa, malabo lalo yan. Tanim witness daw to di umano. Alam naman natin karakas ni Risa. Baka sa bundok gusto niya. Lito Lapid, hindi natin alam. Si Lito Lapid naman kung saan ang Agos, dyan lang yan. So hayaan na natin yan. Loren Legarda, posible. Tandaan po natin, maraming humahabol dun sa anak niya. And she needs to stay in a powerful group. So kung saan tingin niya may have advantage, dyan yan. Of course, to protect her son. So, posible, dalawa. JBLs ito, posible din yan, pero 50-50. Mark Villar at Camille Villar, ito po ang malaking bagay. Kasi tinatakot to. Sinasampahan ng kung ano-anong kaso. Kaya kailangan tulungan nyo rin kami, kalampagin natin ang Villar. Ay, Villar! Huwag kayong duwag. Ganon. Lumipat kayo. Kasi kung lumipat yan dalawang yan, Mark Villar at Camille Villar, 4 na. Hindi na mabababoy ang Senado. Hindi na mabababoy ang Blue Ribbon investigation. Nagigets po nyo? 4 na yon. Raffy Tulfo, wala talaga yan. Raffy and Erwin. Ito si Erwin, nagbabayad utang din yan kasi siyempre meron niyang kaso. Okay, alam naman natin yung citizenship niyan. Si Raffy, may ayaw nito sa Duterte. So, alam na natin yan. Si Migs, 50-50, no? So, very important, meron tayong 4. Ang tanong kung maninindigan tong 2 Villar. Andyan yun Andyan ang niyan. So, tuloy natin. Kabilang dyan si Legarda. Siyam naman ang miyembro ng minorya. Okay, ito naman yung minority. Ayan, solid yan. Okay? Ang sinasabi nga ni Tito Soto, may posible pang lumipat sa kanila. Sino lilipat sa inyo? Marcoleta? Asa ka pa, Tito Soto. Robin? Malabo yan. Cayetano? Malabo yan. Bato? Malabo yan. Bongo? Malabo yan. Si Jinggoy, tinakot kasi. Etong problema dyan, si Jinggoy, si Joel Villanueva, at saka si Chis tinakot. Diba? Pinapakasuhan. Nagigets nyo na yung timing. Para, pag may lumipat na 4 na majority to minority, wala pa rin silang numero. Pag isa o 2 dito sa kinasuhan nila na bakla, na duwag, si Jinggoy, si Joel o si Chis, delikado. Naintindihan natin. Kaya nga kinasuhan na yan para pumanig sa kanila. And at the same time, pag natuloy yung impeachment ni BP Sara, meron ng, kumbagat may palakol na sa ulong nakaabang. Pag kayo ay pumanig-panig kay Sara, tutuluyan namin yung kaso. Ganyan po ang gawain ng gobyerno. Si Amy hindi na ito babaligtad. Okay? But ako, tiwala ako kay Chis kasi nanindigan naman ito. Sinabi niya na Sinabi niya na talagang si Tambaluslos involved. Sinabi niya, the name that cannot be mentioned, minention ni Chis. So, ibig sabihin, buo loob niyan. Hindi yan para umuro ngayon. Alam niya ni si Chis na nililigaw ang investigasyon. Alam ni Chis yan. No? Kaya, I don't think siya. Ito lang tingnan natin si Joel Villanueva o si Jinggoy. Dito na magkakaalaman. Para maging mayorya, kailangang may magkakaanib ng di bababa sa 13 senador. Nang tanungin kahapon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ukol sa change of leadership,
Sinabi nitong hindi pa ngayon. Pero mayroon kumakausap sa mga senador, sir? No, we're in the minority. So of course, we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. Senator Cayetano, kailangan namin ng Cayetano as Senate President. Wala na talaga mangyayari. Cheese, Cayetano, para mabalik sa Marcoletas as Blue Ribbon. O kung sino man. Yung abogado, yung hindi yung Senate President, graduate ng One Ball University. Naging noontime show yung inyo. Alam ko nanonood ka, sir. And I know you understand what I'm saying because we have the same language. Alam ko yung tayo mo sa Diyos. I think, ayaw kitang pangunahan, pero may responsibilidad ka to stand up. And I believe in you na nakikita mo kung anong nangyayaring kalokohan dyan sa Blue Ribbon. Senator, we really need you. Anyway, They got to the majority. But when they got there, everyone was happy, giving them a try. They have their victories, they have their faults. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Ang isa sa miyembro ng minorya ni Senador Robin Padilla, sinabing kung sakaling magkaroon ng pagnanais para sa pagbabago ng liderato, maaari raw ito sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. From the minority. Sana, inshallah, God will. Yung Pro-bayan. but supportive of VP Sara. Of course. Pero pagdidiin ni Soto, tama naman si at least si Robin doon. Pag ang nakaupong Senate President si Tito Soto at pumasok ang impeachment, tapos yan. We have a problem. We have a big problem. That's why isinisigaw ko, tulungan nyo ko, isigaw natin Cayetano. Kailangan mapalitan niyang Senate President. Cayetano, kung sino man, si Cheese ulit, abogado na nakatingin sa ebidensya. Yung susundan yung ebidensya. Hindi yung poprotektahan yung mastermind. Pero pagka ganyan, tapos tayo pag si asahan nyo, hindi na pag na-impeach si BP Sara, hindi na makakatakbo yan sa 2028. And chances are, si Tito Soto magiging presidente natin. Payag kayo. Kaya galaw-galaw. Convince natin, sigaw natin, palitan na ang Senate President. pero pagdidiin ni Soto, buo ang majority block at katunayan, baka nga raw madagdagan pa sila. Ang buong majority namin very solid. As a matter Pambihira, no? Ang confidence nitong mama na to. Madadagdagan pa sila. Yun yung sinasabi ko kanina. Diba? Sino kaya ang tatraidor? Kung tama ang sinasabi ni Tito Soto, sino kaya magtatraidor? Hindi ko maintindihan kung sino eh. But, ewan ko, medyo iba yung nadidinig ko. Yun na lang, sabihin natin. Sana tama yung nadidinig ko. baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka... Paano alam nyo kung bakit ganito ka confident to? Kasi alam niyang kakasuhan eh. Alam niyang kakasuhan ng Blue Ribbon. Si Pinky Lacson nandoon eh. Alam niyang kakasuhan yung 3 senador. So confident sila na isa doon babaligtad. Kasi takot sa kaso. Di ba? Alam mo ginawa nila dyan, si Bong Revilla, pinakulong. Chilling effect. Tapos isinunod tong 3 senador. So ibig sabihin nila, pinapakita, we are serious. Pag tinuloy namin tong kaso sa inyo, diretso kayo kulungan. Ganun yung ibig sabihin nito. Kaya nga, confident to na may lilipat kasi pag hindi lumipat,
sa majority, isa doon kay Jinggoy, kay Cheese, at saka kay Villanueva, tuloy ang kaso. Susunod sila kay Bong Revilla. Nakita nyo yung play? Ganyan po ang galawan nitong mga ito. Pero titingnan natin ha. Oo. Ako naniniwala, pagdasal natin, may awa ang Diyos. Tatandaan po natin, nangingibabaw pa rin ng Diyos. Ipagdasal natin, ma-expose yung mga totoong magnanakaw, ma-expose yung mga totoong nagtatakip sa mga magnanakaw. Para sa GMA. Next topic po. Ito naman po ang ating pag-usapan. Naalala nyo kahapon, may pa-walkout pa ito. At hanggang ngayon, pinagtatanggol niya na mali ang impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos. So ito siya yung parang good cop, bad cop sila. Kahapon, nakikipagtalo siya kunwari sa mga ibang kasama niyang congressman. Kunwari nag-walkout siya. Pero pinasa nila yung sufficient in form. Pero ngayon yung sufficient in substance, alanganin. Yun ang kinokontra ngayon. Pakinggan natin, mahuhuli natin to sa sarili niyang bibig, tapos na yung impeachment ni Bongbong Marcos. May sense po ba kayo ng sentimento ng committee? Majority kaya yan? Makiki-advance na kami. I would think that the majority of the committee will be voting in favor of the insufficiency of substance. So confident siya na walang substance si Bongbong Marcos. hindi papasa. Yung substance ng impeachment na So in short, yung impeachment na ipinasa, drama-drama lang. Niloloko tayo ng mga to. Yan yung sinasabi natin eh. Pumasok yung mga mahihinang impeachment complaint, yung kila Defensor, kila Chavit, hindi pumasa. Hindi tinanggap. Okay Sa palagay ko. Kasi nakikita hindi ako abogado, pero nakita ko na na hindi pwede. You cannot just make allegations and accusations. Sasabihin natin na sabihin natin na kahit na allegation, accusation yan, dapat yan pag-usapan na yan sa impeachment process, no? O yun, sinasabi natin kanina, dapat pag-usapan na lang yan sa impeachment process. Pero hindi nga nila pinapayagan. Ayaw nilang payagan. Kasi delikado si Bongbong Marcos, kahit na may kakampi siya dyan, delikado, baka magbaligtaran itong mga kasamahan nilang congressman. Lalong-lalo na ngayon, wala nang bayad. Diba? Sabi ni Chanco, yung pumirma ng impeachment ni BP Sara may bayad. So ibig sabihin, ngayon, nahuhuli tong ghost projects. Baka mamaya, pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos, mayari, tapos na. Kaya ngayon pa lang, binabanata na nila. No, nasa committee pa lang kami. In the committee, every congressman has the right to ask any questions. Kung anong mga question ang gusto lang itanong. So sa madaling salita, hindi na kailangan na umabot pa dun sa impeachment na proseso. Sa committee pa lang. 'Di ba? Parang pinasabi niya, sa committee pa lang, hindi na papasayang impeachment ni Bongbong Marcos. Meron na kaming karapatang magtanong. Doon pa lang hinaharang na. Anong fearless forecast nyo, Kong? Gaano katagal matatapos ito sa Justice Committee? Kita nyo ha? Ang tanungan na lang, hindi ba kung may masasampa tong impeachment ni Bongbong Marcos o hindi. Ang tanong, kailan ito matatapos? It means they are so sure walang mangyayari sa impeachment ni Bongbong Marcos. Ang forecast ko dyan, siguro, let's say until Friday. Until Friday. Kasi bukas, pagbobotohan namin yung Friday, tapos na. Then pupunta na sila kay BP Sara. Pagdating kay BP Sara, sampa agad yan.
Ganyan ka-double standard tong mga to. Sufficiency of Baka mamaya, sumunod kayo kay Akop bigla-bigla, wag naman sana. substance nung complaint ni ni De Jesus, no? Oo. Then tomorrow, pag-uusapan din namin by manifestations yung sufficiency of substance na dineclare ng ni Lisa Masa at ng iba pang mga nag-file. So your fearless forecast is by Friday, they're both dismissed? Yeah. Is that By what you're saying? Friday, pagbubotohan na yan. Sabi ko, can you imagine, it will take us a week, no? Yun lang ang pinag-usapan namin. Just imagine na hindi rin talaga pwede. Hindi rin talaga pwede. That would be very different from the impeachment complaint of the Vice President. Okay. Yan pa lang eh. Nakita nyo? Diyan pa lang kitang-kita na yung pagkabayas. Iba yung impeachment ni Bongbong Marcos, iba daw yung impeachment ni BP Sara. Yung kay Bongbong, tapusin na yan. Tapos na yan ng Friday. Dapat tapos na yan ng Friday. Iba yung kay Sara. Di ba? Yung bunganga nitong si Abante, ibinubuking na ito ay drama lang. Kunwari, pinadaan lang sa impeachment si Bongbong para makuha yung 1-year bar rule. So next year na ulit. Diba? Ang pinalusot nila, yung mga complaint din na mahihina. So kasama, part of the drama. And at the same time, kunwari, dumaan sa due process. Hindi lang si Sara ang inaano namin. Pati si Bongbong, inaano namin. Kaya lang yung kay Bongbong, wala talagang wala talagang sustansya. Pero iba. Iba to kay BP Sara. May sustansya. Ganyan po ang gustong palabasin nitong mama na to. So another fearless forecast, Kong. Will it be dismissed or will it be transferred to plenary? Well, sa akin, no, personally speaking, I should be dismissed in the committee. Hindi na abot ng plenary. Dismiss na agad. Delikado kasi pag umabot na ng plenary at doon nagbotohan. Pag bumaligtad. Kaya nga, still, kahit sobrang powerful nila because of their money and because of their position, let's keep on praying to God. Dahil na ma-expose yung mga magnanakaw at ma-expose yung mga pumuprotekta sa magnanakaw, hawak pa rin to ng Diyos. No? Na yung mga mapang-abuso, alam mo, hingin lang naman natin, ang hinihiling natin, patas eh. Diba? Nakikita naman natin, hindi ganito ang ginagawa nila kay Sara. Oh. So, wag tayong mawawalan ng pag-asa. Let's just keep on doing what we need to do. I-expose natin sila sa social media. Kahit kayo po ay hindi vlogger, i-expose nyo po sa social media. Tayo po yung magsalita. Ito po isang lantarang panloloko ang ginagawa nila. Dinadaan nila sa drama-drama. Pero gaya ng sabi ko, kaya kampante si Bongbong Marcos dahil ang dami niyang abogadong congressman. Sa committee lang, hindi darating sa plenary yan. May sense po. Kita nyo? Obvious, di ba? Next topic po. Ito, bigyan natin ng komentaryo itong EPAL versus EPAL. Ha? At another drama to. Ipapakita ko sa inyo ano ang gusto nila mangyari dito. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat, at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magandang tanawin ng Pilipinas, muka ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta. Kabilang ang pagkakalagay ng muka ni Frasco
sa front page ng isang magazine. Ang tarpaulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin. Ito na, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo, babae naman ngayon ang pinag-initan. Naks na talaga ng si Rapi Tulfo. Ha? Crush mo. Ay, hindi. May... Ayoko na magsalita. Pinag-iinitan niya, bakit daw puro pagmumukha ni Prasco, nagagalit si Tulfo. Yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. So yung dapat ang papakita mo yung lugar. Bakit bibisitahin ng bansa, hindi ikaw. Hindi babae kaya bibisitahin. Hindi aganda babae kaya nagpupunta sa ibang bansa, 'di ba, Tulfo? Rafi Tulfo, 'di ba? Hindi naman yung pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng ganitong lugar para babae ang pupuntahan, 'di ba? So sabi niya, si ikaw Prasco parang ganon. Ba't ikaw ang nandiyan? Hindi yung lugar. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan. Food, wellness, di ba, adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely. Had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Okay, so sa madaling salita, itinatanggi niya na siya ang may gumawa nito. Parang yung mga magnanakaw, di ba? Yun ang sinasabi, di ba? Hindi ako nagnakaw niyan. Nakarating lang dito yung maleta. Ganon. Parang ganon. Siya, hindi ko alam. Parang hindi ako gumawa niyan, hindi ako nagpondo diyan. Parang ganon. Di ba? Hindi ko alam kung bakit nakarating yung picture ko diyan sa mga tarpaulin na yan. Okay? Pero alam nyo, hindi yan ang gusto kong i-discuss eh. Hindi issue sa akin kung itong ginawa ni Prasco ay siya mismo may gawa. Parang yung magnanakaw, kung siya man magnakaw o hindi siya nagnakaw, o kung siya man naggawa o hindi man siya naggawa, ang issue ko dito, this is Epal versus Epal. Diba? Alam naman natin, ito si Tulfo, ganyan, diba? Ang hilig niyan din sa grandstanding. Siguro, Epal siya. Alam naman natin, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakal, diba? Magnanakaw. Ganon din ang Epal. Huwag mong tatalbugan ang Epal. Pag naepalan yan sa'yo, magagalit yan. Bakit? Dapat siya lang ang Epal. Tama o tama-tama? So, hindi niya pinapayagan. Yan lang issue dito. Pero alam mo, ako sa tingin ko, and this is my opinion, this is another diversion. Alam mo, yung mga walang kakwenta-kwenta, hindi na dapat yan ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan to si Tulfo. Pagdating sa ghost projects, pagdating sa mga magnanakaw, pagdating sa flood control scandal, tahimik. Pagdating sa may picture ng babae sa tarpaulin, kaingay. Kaya nga sinasabi ko, ikaw din naman, grandstanding ka ng grandstanding, kung kailan ka kailangan mag-ingay, hindi ka nag-iingay. Di ba? Kaya, ang tingin ko talaga dito, it's another distraction. Para malihis tayo. Mawala tayo dun sa pag-uusapan. Kaya tatandaan po natin. Mag-iingat po tayo. Lagi ako nagpapaalala. Mag-iingat tayo sa politiko, sa mga vloggers na ilalayo tayo doon sa mastermind na si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. They have their way. Hindi halata. Kunwari, babanatan si Marcos, pero hindi kayang banatan si Tambi. Yung iba naman, gagawa ng ibang balita, ibang malaking balita, para mawala yung balitang, eto mastermind no si Bongbong. Eto mastermind no si Tambaluslos. Tandaan po natin, maraming pera si Tambaluslos ha.
Magtatanim yan ng mabibigat na balita at marami pang balitang lalabas. For the sake na mapagtakban si Tambaluslos, iingat po tayo dyan. Kasi nararamdaman na namin, nakikita na namin saan yung trending. Be very careful. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Huwag tayong papayag mawala, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Ang daming pera niyan. Kaya magbayad ng politiko, kaya magbayad ng vlogger. Hindi ko sinasabing binabayaran si Tulfo. Ang sinasabi ko lang, look for the signs. Pagpalayo yung balita, yung tipong tahimik ka pagdating sa nakawan ni Tambaluslos, tapos pagdating sa ibang bagay, ang ingay mo. Ano yan? Lolokohan tayo? Di ba? Hindi lang si Tulfo to, hindi ito si Tulfo ha. Pati vloggers, pati ibang politiko. Diyan pala magtataka na kayo. Pag tahimik kay Tambaluslos tapos kung ano-anong balita ang pinapasok, distraction po yan. Mag-iingat tayo dyan. Of tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport. Habang diba, parang yung mga magnanakaw, lahat mo tinatanggi, hindi niya. Eh di patanggal mo. Kung hindi ikaw naglagay, bakit si PRRD ayaw na mukha sa tarpaulin? Pinapalagay, pinapatanggal niya. O, tama ba? nagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall. Anyway, kayo nang bahala dyan sa usapin na yan. No? Kung sinadya mo o hindi mo sinadya, grandstanding man yan o hindi grandstanding, yan ang issue ko rito. Huwag tayong magpa-distract. Kailangan managot si Tambaluslos. Okay? Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan i-like tong video and subscribe na rin. Ha? Thank you po at sana po ay lagi nyo masubaybayan ang aking mga videos. God bless everyone.